Let's come to the Lord in prayer. Father God, salamat Lord sa kini nga panahon kung asa Ginoo kami nagatigom para Lord sa pagsimba diha kanimo ug sa paminaw sa imong pulong. Father, as we continue Lord, kami nga magasimba diha kanimo. Open our hearts and mind sa pagpaminaw sa imong pulong. Palalangin ni Lord ang matag-usa ug ikaw Ginoo padayon nga magapamuhat sa amo ang kinabuhi. Among ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Sa makausab, a blessed morning to all. Today we will continue with our focus on Colossians chapter 1. And last Sunday we learned that ang Dios wala mag-undang sa iyang aktibo nga paglihok og nagabuhat siya sa iyang misyon sa pagluwas sa aning kanato ni aning kalibutan pinaagi kang Kristo. Ug ang matag-usa kanato are called and invited aron sa pag-participate sa kining buluhaton. Secondly, the deeper we go into knowing Jesus and loving Him, we become more passionate about sharing His grace, His love, ngadto sa mga taong wala pa jud nakaila diha sa Dios. Buot pasabot niya na nga once gani mas mulalom pa jud ang atong relasyon diha sa Dios, mas maging passionate pud ta sa pag-share sa gospel ngadto sa uban. And thirdly, there is no limit to what God can do pinaagi sa mga taong ilahang gihatag ang tanan para lang sa pagsunod diha sa Dios. Well, ang misyonhon nga buluhaton sa simbahan, mao gayud dapat ang identity sa usa ka Kristohanon. Kita nga mga Kristohanon, dapat ang usa sa atong identity mao gayud ang pagbuhat sa misyonhon nga mga buluhaton. Ang atong kinabuhing bilang sumulunod ni Kristo, it is not just about going to church, but about being the church in and to the world. Buot pasabot mga igsoon nga atong kinabuhi bilang Kristohanon, dili lang kay muadto kita matag Domingo sa simbahan to worship. Apahan ang atong kinabuhing Kristohanon, mao ang pagdala nato ni Kristo ngadto sa uban. Let us be reminded that being a church is not just about following religious rituals. No? Dili lang kay mo attend kita worship service or prayer meeting or any small groups. But being church is all about being a blessing to the people around us o sa uban nga mga lugar. Mao kayud gini ang tinguha sa ato ang founder nga si A.B. Benjamin Simpson or Albert Benjamin Simpson, na dili lang ikaw ang makasinati sa grasya sa Dios, na dili lang imuhang pamilya, apan ang iyang desire gayud nga makaylap ang tibuok kalibutan sa pulong sa Dios. Ang kasing-kasing sa atong founder nga si A.B. Simpson, mao gayud ang pagsunod sa gusto ni Kristo ngadto niining kalibutan. No? Mao gayud ang pagsunod ni Kristo kanato. Desire gayud ni A.B. Simpson nga ma-realign pod ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon, nga ma-align ang atong kinabuhi sa gusto ipabuhat ni Kristo kanato. Mao na ang mensahe sa pulong sa Dios nga akong ipag-aambit kaninyo karong kabuntagon kay aligning our lives to Jesus' call. Aligning our lives to Jesus' call. Nganong importante man kaayo nga ma-align dapat ang atong kinabuhi sa kung unsa jud ang pagtawag sa Dios kanato. Kung naamoy mga Biblia, let's open your Bible in Colossians chapter 1 verses 7 to 12. Colossians chapter 1 verses 7 to 12. Ako kining basahon sa NASB 1995 edition. Just as you learn it from Epaphras,
our beloved fellow bondservant, who is faithful servant of Christ in our behalf, and he also informed us of your love in the Spirit. For this reason, also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask you that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all aspects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saint in light. May the good Lord bless the reading of His Word. Atong makita diri sa maong passage ang kalipay ni Paul sa mga Kristohanon sa taga Colossae. Paul gave thanks to God for his readers frequently. Og si Paul og si Timothy nagarejoice gayod tungod sa pagpadayon sa kining mga taga Colossae sa ilahang pagtuo ngadto kang Kristo. Kining mga Kristohanon sa Colossae, resulta kini sa mga gipang evangelize ni Epaphras. Kinsa man ni si Epaphras? Epaphras is mentioned 3 times in the New Testament, twice in Colossians, and once in Philemon. Usa siya ka believer ni Kristo who served with Apostle Paul. Ngigani ang tawag ni Pablo kaniya, fellow servant, faithful minister, and a servant of Christ. Well, according to Paul, during his first Roman imprisonment, Epaphras was the one who shared the gospel with the Colossians believers, and possibly, siya'y nag-start sa maong simbahan. So dili si Pablo ang nagsugod dinhi, kundi si Epaphras tungod sa kini nga panahon, si Paul na sa prisuhan. In his letter, Paul told the Colossians about how Epaphras cared deeply for their spiritual growth and maturity. Epaphras committed to praying for the Colossians, always wrestling in prayer for them. Og ang desire gayud ni Epaphras sa mga Colossians Christian is to stand firm in their faith and become mature. Numao ni ang prayer gayud ni Epaphras, ang mahimo silang stand firm og mahimo silang mature. Tungod sa kini nga panahon, usa sa ilahang ginatubang nga problema mao kini nga mga false teaching. Dili mao nga pagtulunan. Grabe ang mga pag-ampo ni Epaphras alang sa mga taga Colossae. And Paul gave testimony that Epaphras was working hard for the church in Colossae. O sa pagkabalo ni Pablo nga ang grabe ang tinguha sa mga taga Colossae, si Pablo nagpadayon sa pag-ampo. O you know what? Mabasa ninyo ang iyahang mga prayers sa mga taga Colossia o mga taga Colossae from verse 9 to 14. Atong makita ni ini nga mga bersikulo ang klaro nga mga pag-ampo ni Pablo alang sa simbahan sa Colossae. Dili lang si Pablo ang nag-ampo ni ini, kauban niya sa Timothy o labi na si Epaphras. Nagaampo siya nga punon sila sa Dios sa kahibalo sa iyahang kabubuton, pinaagi sa tanang kaalam og pagsabot aron nga makahimo sila sa pagkinabuhi nga angay sa ilahang pagkatinawag. Prayer o ang pag-ampo ni Paul sa kini nga mga believers nga magkinabuhi kining mga tawhana nga angayan sa ilahang pagkatinawag, nga mamunga sila diha sa maayong buhat ug motubo sila sa ilahang pagkahibalo sa Dios. Mao ni ang kanunay nga kumbaga naa sa kasing-kasing ni Apostle Paul. Nga kining mga believers sa Colossae, dili mo stagnant ang ilahang pagtuo, dili mag-stagnant ang ilahang kahibalo about sa Dios. Siguro makapangutana kita,
Ngano man mao kini ang mga pag-ampo ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Colossae? Well, Paul kept on praying sa mga taga-Colossae because being filled with the knowledge and wisdom of the Bible or the gospel and the power of the Holy Spirit is the key for fruitful and effective ministry mission. It's the reason why Paul kept on praying tungod kay ang kahibalo nato sa Biblia ug diha sa mensahe sa Ginoo sa balaang espiritu susi kini aron maging fruitful ang ato ang misyonohon nga buluhaton. Ang kahibalo nato diha sa pulong sa Dios ug diha sa balaang espiritu maoy susi aron nga magmalampuson sa ministry o sa misyonohon nga buluhaton. Ingon pa sa 2 Timothy 3:16-17, gipadayag sa Dios ang iyahang kabubuton o katuyuan diha sa iyahang pulong. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Mga igsoon, ang ato ang personal growth, ministry, and mission is grounded in the gospel. Gi-emphasize gayud ni Pablo ang dakong pagtagad sa importansya of being filled with the knowledge of God's will. When we are filled with the Holy Spirit and understand ang kabubuton sa Dios, labi na ang iyang purpose sa ato ang kinabuhi, then magkaroon kita og compassion ngadto sa mga wala pa nakaila diha sa Dios. But pasabot nga na mga igsoon nga kung ikaw mapuno na ganit sa kahibalo bahin sa pulong sa Dios, makakontribute kini kanimo bilang Kristohanon nga mag-grow ka ug makatabang kini nga ikaw mubuhat sa misyonohon nga buluhaton. All of us nakabalugay kita nga ang pulong sa Ginoo is foundational in shaping and empowering ministry in several ways. Ang pulong sa Ginoo mugiya kini kanato, mo direct kini kanato. Ang pulong sa Ginoo mohatag kini blueprint sa ato ang ministry aron makatabang nga ma-align ang ato ang goals, ato ang decision, ang ato ang action pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Og kini makatabang pud kini kanato og maka-encourage kini kanato. Ministry can be challenging. Walay sayon nga ministry. Ang buluhaton sa Ginoo challenging kini, but the Word of God offers encouragement during sa kalisod sa kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nag-provide kini strength, hope, perseverance, og mo transform pud kini sa kinabuhi sa tao. The Word has the power to change the heart and renew minds. Labi na sa tanan, mo transform kini sa kinabuhi sa tao. My question is, when was the last time nga imong gibasa ang pulong sa Ginoo? When was the last time na atong gibasa ang pulong sa Dios? When was the last time na atong gipabasa ang ato ang anak sa pulong sa Dios? Inyong anak di ay. Wala pa may anak. When was the last time nga inyong gitudluan sa pagpabasa sa pulong sa Dios ang inyong mga anak? Nindot gyud kaayo hunahunaon na samtang bata pang inyong mga anak, tudluin na kini o matudluan na kini about sa pulong sa Dios. Kay kung dili sila tudluan, ang kalibutan maoy mutudlo sila og dili maayo. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Remember, it is our responsibility to guide our children in biblical truth, ensuring their foundation is in God rather than the influences sa
kining kalibutan. Dali ra kayo ma-influensyahan ang mga kabataan karon kay ultimo 3 anyos gihatagan nag-cellphone. Nganong gi-emphasize nako kining mga kabataan tungod usa sila nga dapat nato tutukan og tudloan. In other words, atong una na misyon diha sa ato ang pamilya dapat mao ang mga kabataan. All of us are familiar sa naisulat diha sa Joshua 1:8. Ingon sa Dios kang Joshua, aron ikaw mahimog malampuson sa tanan nimong pagabuhaton, then meditate the word of the Lord. Likewise, if we want to be successful in everything natong ginahimo, atong basahon kanunay ang pulong sa Dios. Nganuman, tungod kung atong isalikway ang pagbasa sa pulong sa Dios, ato apod ginasalikway kung unsay ginapahimo sa Dios kanato. How can we know kung unsa ang kabubuton sa Dios kung dili kita mugahin og panahon diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo? Nay usa ka vlogger yang gi-interview ang usa ka successful na tawo, nangutana siya kung unsay sekreto niya nganong nahimo siyang successful. Ang tubag niya mao na since iyang gidawat si Kristo nga iyang Dios og manluluwas, wala na siyang miundang sa pagbasa sa pulong sa Dios. Og didto po niya na-discover nga ang pagiging successful maangkon nimo kini kung kanunay nimo basahon og tumanon kung unsa ang nahisulat diha sa pulong sa Dios. God has given us His Word so that we will know Him more and realign our lives to His purpose and will. It is only through the knowledge of God, His wisdom and understanding through the Holy Spirit, makatabang kini kanato so that we will bear fruits in our ministry. Posible gayod nga muhimo kitag ministry nga walay bunga. Sama lang anang kapayas nga sigirag pamunga pero daay ito lalaki di mo mapuslan. In our ministry as well, kung wala gani ang giya sa balaang espiritu, dili nato basahon kung unsay manual nga gihatag sa Dios kanato, pwede kita mohimo og ministry pero walay bunga. Mga igsuon ako kang Kristo, kung gusto kita nga magbinungahon ng ato ang ministry diha sa ato ang pamilya, sa ato ang trabaho, or asa makagibutang sa Dios, then atong punon ng atong kinabuhi sa pulong sa Dios o sa balaang Espiritu. Secondly, nganong si Pablo kanunay niya ginaapil ang mga taga-Colossae sa iyang magapagampo, because Christ's power is sufficient to enable us to live with integrity and serve in ministry and missions joyfully, obediently, and faithfully. Mo ni ang pipila ka mga rason nga nung si Paul kanunay nga nagaampo wala siya miundang sa mga taga-Colossae. Tungod ang gahom ni Kristo sufisyente sa paghatag kanato og kusog sa pagkinabuhi nga may integridad ug mag-alagad diha sa ministeryo nga may kalipay, masinugtanon ug matinod-anon. Ang pag-share sa gospel sama sa akong giingon kanuna gaganina, challenging kini. Lisod ang paghisgot sa imuhang pagtuo diha sa ato ang katrabaho, sa ato ang pamilya, and even sa ato ang relatives. How much more sa cross-cultural mission kung asa na ay naga-exist nga mga religious beliefs, cultural differences, and language barriers. Kung maglisod ta sa pag-share sa gospel ngadto sa ato ang pamilya, how much more moadto ta sa ubang nasod para buhaton lang nato na. I remember when I was assigned sa Abulog, Cagayan, dool na siya sa Apari. At tumoy-tumoy na sa Luzon ba? Ambot mo ako may siguro pinakalayo nga na ako'y siguro tawag ani. Ako'y Bible school student nga gilabay sa pinaka
layo. Na was assigned sa Abulog, Cagayan, dool na siya apari, ang city na lang diha mao ang Tugigaraw. And usa sa amo ang struggle together with my partner, mao kining language barrier. Ilocano sila, Bisaya mi, dili mi magkasinabot, so magtagbo mi sa tunga, magtagalog mi. Once gani mo speak mig Tagalog ana sa ilaha, mahalata jud na nila nga Bisaya ka. No? Mahalata jud na nila. Bisaya ka no, taga Mindanao ka. No? Kabalo na sila pag moadto ka sa Luzon, nya mo speak kag Bisaya, Tagalog dito pero Bisaya ang imuhang ginagamit jud. Mahalata na nila. Ug usa na sa amo ang struggle. Usahay na ay mga Ilocano nga di ka mao magtagalog. So kay di man sila kabalo mo Tagalog, mo adjust mi sa pinaka medyo higher nga pamaagi, mo adto mig English. Para lang jud magkasinabtanay. So dili sayon ang paghimo sa buluhaton sa Dios tungod na ay mga barriers. Usa na diha ang language barrier. This is why we need the power of the Holy Spirit so that we will have the endurance and patience to go on despite sa mga obstacle, hardship, challenges, trials, and troubles, mga spiritual attack nga moagi sa ato ang agianan. Kinahanglan nato ang gahom sa balaang espiritu aron makapadayon ta sa paghimo sa buluhaton sa Dios. This is why the reason Jesus asked His disciples to wait. If you read Acts 1:8, ingon siya, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ingon si Kristo, hulatan ninyo ang balaang espiritu. Pagkahuman ni Ana, mahimo mong mga witnesses. Dili kini pasabot nga moadto tag Israel, nya moadto tag Jerusalem, moadto tag Judea, pagkahuman moadto tag Samaria. No. Ang buot pasabot ni ini nga ang pag-share nato sa gospel dili lang kutob sa ato ang pamilya, dili lang kutob sa imong kapitbahay, apan it includes ang tibuok kalibutan. Mga igsoon, the mission of the church must be empowered by God's glorious might. Dili sa sarili nato nga kusog, dili sa sarili nato nga kaalam. It is not something na we can accomplish pinaagi sa ato ang sarili nga kusog. But we need the Holy Spirit aron ma-empower kanato to endure any challenges nga ato ang maatubang. Kinahanglan sa mga Kristohanon ang gahom sa balaang espiritu aron kita makapalahutay sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Ug ang balaang espiritu na kanidako nga role kanato aron sa pag-empower kanato. The Holy Spirit gives believers boldness and courage to proclaim the gospel. Naalala niyo si Peter. Si Peter nga gaistorya lang wala nagahuna-huna. Pero pagkadawat niya sa balaang espiritu, pilang na-convert. Grabe ang pagpamuhat sa balaang espiritu ngadto sa ilahang kinabuhi. In Colossians 1:28-29, Paul declares he is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all energy Christ so powerfully works in me. Mao kini ang testimony ni Apostol Paul nga nung able siya nga nagwali, nagsangyaw sa pulong sa Dios, na fulfill niya ang gipahimo sa Dios kaniya tungod sa gahom sa Dios nga naglihok sa iyahang kinabuhi. Dili kini basta-basta mihimo ni Pablo kung wala ang gahom sa kinabuhi. Mga igsoon, in what areas of our life and ministry do we need to seek God's strength aron kita maka-endure ug naa kitay patient sa mga trabaho or ministry nga gisalig kanato?
Asa na parte sa tong kinabuhi nga makaingon tag gikapoy nako. Unya kinahanglan nako ang gahom sa balaang espiritu nga mag-empower kanako. Kung gibati nimo ang kaluya sa paghimo sa buluhaton sa Dios nga imong ginabuhat, hinumdumi nga ang gahom sa Dios andam alang kanimo. Ang gahom sa balaang espiritu sufisyente nga mopuno kanimo aron sa pag-empower ug mohatag og kusog aron pagdasig kanimo. Siguro na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga gikapoy na ta, dugay na ta sa gigampo ni atong kauban sa atong pamilya, pero murag wala pa man gihapon sila mo surrender sa Dios. Siguro mga igsoon nagkulang tagpangayo og gahom diha sa Dios nga mao'y mulihok kanato. Sabon nako dili sa sarili nato nga pamaagi nga sila makaila sa Dios. Yes, kinahanglan ta mulihok. Kinahanglan ta mo sangyaw, apan ang balaang espiritu maoy nagapamuhat sa kinabuhi sa katawhan. If you feel discouraged with the ministry that you are doing, remember that Christ's power is available for you. Ask the Holy Spirit to fill you, to revive you, to energize you, and to encourage you. Hinumdumi gayud kanunay na diha sa gahom sa Dios pinaagi sa balaang espiritu walay imposible kaniya. Ingon pa ni Paul sa Philippians 4:13, I have the strength to face all condition by the power that Christ gives me. Unsa daw ang rason nganong nahimo ni Pablo ang iyang buluhaton tungod kay sa kusog nga gihatag ni Kristo ngadto kaniya. Paul was optimistic sa iyang pagpadayon sa paghimo sa buluhaton sa Dios. Tungod kay kabalo siya nga ang gahom sa Dios mao kanunay ang magtabang ngadto kaniya. Mga igsoon, mahimo gayud nga mahimo kitang negatibo sa paghimo sa buluhaton sa Dios kung dili nato i-acknowledge ang gahom sa Dios sa ato ang kinabuhi. Pero kung atong i-acknowledge na gani ang gahom sa Dios nga mamuhat sa atong kinabuhi, mahimo kitang positibo o mahimo kitang optimistic sa kanunay nga paghimo sa buluhaton sa Dios. Again, it is the Holy Spirit who convicts people for their need for salvation. Transformation only happens through the work of the Holy Spirit, and the Holy Spirit open the heart to the gospel and bring repentance and faith ngadto sa mga katawhan. Thirdly, nganong si Paul, kanunay niya gina-include kining mga taga-Colossae siya mga pag-ampo, it is because being in Christ gives us a grateful heart. Ingnay mo hang katapad igsoon kanunay maging magpasalamaton ka. No? Tungod kay kung naa na diha kang Kristo, dapat ang ato ang kasing-kasing kanunay permente grateful. Ang mapinasalamaton nga kasing-kasing kabahin kini sa grasya sa Dios nga gihatag kanato diha kang Kristo. It is only when we are in Christ that we can be thankful amid all difficulty, hardship, disappointment, and pain that we are facing. Naaman kita'y mga pagsulay, mga kaluya sa itong kinabuhi, mga disappointment nga to ang maagian, pero magpabilin kitang grateful tungod kay naana kita diha kang Kristo. Colossians 1:12, ingon niya, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Usa sa rason nga mahimo kitang mapasalamaton tungod usa ka nga moadto diha sa gingharian sa Dios. Pinaagi kang Kristo, gihatagan kita sa Dios og pinasahi nga inheritance. Sige lang kung wa kay madawdaw niining kalibutan. Okay ra na. Okay lang nga walay ibilin ng atuang ginikanan nga inheritance. Kay sa langit maara jud.
Gihatagan kita sa Dios og pinasahi nga inheritance. God has qualified us to share the inheritance of His people. We have become heirs of God's riches, pinaagi kang Kristo. Og nahimo pud tang mga anak sa Dios. We had been rescued from darkness and brought into the kingdom of Christ. We have redemption and forgiveness of sins. Ug tungod ni ana, angayan lang Diod nga ang mga anak sa Dios kanunay mapasalamaton diha sa Ginoo. Mo na kung ikaw mga igsoon parte na sa pamilya sa Dios, dili gayud ang ayan nga dili ka mahimong mapasalamaton. Tungod ang usa ka manifestation nga kung ikaw anak na sa Dios, mao kini ang mapasalamaton kita kanunay. No? Usa sa result o manifestation nga kita anak na sa Dios, kining kanunay ta nga mapasalamaton. No, tungod kabalutan nga kung unsa may mahitabo niining kalibutan, all things will work together for good. As long as you love God, ang tanang pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi, naara jud nay rason nga nung gitugutan niya na sa imong kinabuhi. Di man na nato na nahimulag kita gikan sa Dios, nahimo kitang kaaway niya sa una, apan pinaagi kang Kristo, napasig-uli na kita ngadto sa Dios o gihimo kitang balaan diha sa iyahang pagtan-aw. Gihimo ni Hesukristo ang tanan alang kanato, pati ang iyahang kinabuhi ug ang iyahang kamatayon. What a wonderful Savior we have. He created all things. Ug usa pa jud ka amazing ni ana, gitawag ta sa Dios nga iyahang mga anak. Therefore, He deserves all the praise, all the glory, all the worship of all creation and all nation. He deserves our worship, pati na ang atoang kinabuhi. Busa mga igsoon, ayaw tuguti nga ikaw ray makasinati sa kaluwasan nga imong naangkon diha sa Dios. Ayaw kini suluha. Let us be reminded nga ang misyon sa simbahan usa kini ka pribilehiyo ug usa kini ka responsibilidad. Ang misyon sa simbahan usa kini ka dakong responsibilidad ug usa kini ka dakong privilege. Nganong nahimo man kining privilege, tungod dili lang ikaw ang makasinati sa grasya nga imong naangkon diha sa Dios, apan pwede po ang imuhang pamilya, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong mga anak, ang imong paryente, apil na ang imuhang kapitbahay. That's a privilege. Dili tanan nakasinati og kaluwasan og usa ka nga gamiton sa Dios aron makaila ang ubang tawo diha sa Ginoo. Usa ka nga gamiton sa Dios aron ang ubang tawo mo surrender balik diha sa Ginoo. Usa pod kini kadakong responsibilidad. Dili lang kini privilege ang paghimo o paghimo sa misyonhon nga buluhaton, dili lang kini privilege, but it is a responsibility. Why? Tungod kay responsibilidad nimo ang imuhang pamilya. Kung wala pa makaila or wala pa'y saktong relasyon ang imuhang pamilya, then it is your responsibility. Imong responsibilidad, ang imuhang asawa, ang imuhang bana, ang imuhang paryente, ang imuhang kapitbahay. That's our responsibility. Nganong responsibility kini nato, it is because we are commanded to bring the gospel ngadto sa uban. Sugo kini sa Ginoo nga dalhon nato ang mensahe sa Dios ngadto sa uban. Usa sa rason nganong nag-decide jud ko pagsulod sa Bible School, dili tungod kay nisunod ko kay Pastor Sedi. Actually, bulan lang ang gap namo pagsulod diri sa Tagsi. Last 2012 paabot na ko diri I met Pastor Sedi. No, sabay-sabay ra jud mi ana. So dili tungod kay
sa iya habat usa actually jud ka rason nga nung nag-decide ko moadto Bible school, it is because of Matthew 28:19 to 20. No? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded on you, and I will be with you to the end of the age. Pero dili pasabot nga mobuhat lang ta sa misyonhon nga buluhaton kung mo enroll tag Bible school, no, dili ing ana. We can do a mission work even sa ato ang panimalay, sa imuhang katrabaho, imong mga amigo o kinsa pa ng mga tao nga close diha kanimo. No? Mga igsoon, ang pulong sa Dios nagaauhag kanato, no? That we need to realign our lives to Jesus' call. Atong i-realign ang atong kinabuhi sa kung unsa jud ang sugo sa Dios kanato. What do we think ang ginapahimo sa Dios kanato? Mubalik ta sa kung unsa jud ang disenyo sa Dios sa matag usa kanato. Sama nga ato ang founder, iyahang gialay ng iyahang kinabuhi ug pagsunod sa kabubuton sa Dios. Timan-i, kung giluwas ta sa Dios, diyan gitawag pud ta sa Dios sa iyahang buluhaton. Package na siya. Kung giluwas ta sa Dios, gitawag pud ta sa Dios sa iyahang buluhaton. Mo nang ginaingon nga every believer is a minister. Realigning our lives to Jesus' call involves intentionally focus on His teaching and His example and purpose sa ato ang kinabuhi. And it includes seeking God daily, spending time in prayer and reading the Bible help us to stay connected diha sa Dios. Kung nag-struggle ka, then walay lain nga mo remind kanimo kung dili ang pulong sa Ginoo. Just stay sensitive to the Holy Spirit tungod ang Ginoo nagpromesa that the Holy Spirit maoy mo tabang kanato. Ang Diyos nagpromesa that the Holy Spirit will guide us into all truth and He will empower us sa mga buluhaton nga gisangol sa Diyos kanato. Finally, we must be willing to obey Jesus' call even when it's difficult o usahay against sa ato ang desire. Mahimo kitang willing sa ato ang kaugalingon nga mutunod sa Dios bisan usahay lisod kaayo og against siya sa ato ang desire sa kinabuhi. Dili sayon magbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Realigning requires a consistent heart of obedience. Ang paghimo nato sa buluhaton sa Dios requires ang gitawag nato nga consistent heart of obedience and choosing to follow His teaching and commands. Obedience to Christ deepens our relationship with Him and keep us on the right path. Bot pasabot nga na mga igsoon na realigning our lives to Jesus' calls involves continually seeking Him, surrendering our own will and prioritizing His kingdom and walking in the Spirit as we grow more into His likeness. May igsoon ako kang Kristo, wala ko kabalo kung unsa ang inyong mga struggle karon. Unsa ang kabugaton nga inyong ginadala-dala karon. Kung unsa ang inyong mga tinguha nga maduol pa jud sa Dios. Perhaps some of us nag-struggle sa tuang spiritual na pagkinabuhi. Usahay ma-feel nato nga guilty ta tungod wala ma-align ng atong kinabuhi sa ginapasugo sa Dios kanto. Apan mga igsoon, ang pulong sa Dios nagapahinumdum kanato to realign our lives sa gusto ipabuhat sa Dios kanato.
Siguro ang uban kanato nahilayo na sa plano sa Dios. Apan dili pa ulahi ang tanan. And to encourage you, atong i-align pag-usab ang atong kinabuhi sa kung unsa jud ang ginasugo sa Dios kanato. Atong i-align ang ato ang kinabuhi pag-usab kung unsa jud ang gisugo sa Dios sa matag usa kanato. Hangyoon ta mo tanan sa pagtindog. And let us ask God nga tabangan ta niya na ma-align ang atong kinabuhi sa plano sa Ginoo. Atong hangyoon ang Ginoo nga ma-align or ma-realign pag-usab ang ato ang kinabuhi diha sa Dios. Siguro nag-struggle ta, nagapaningkamot jud ta nga moduol diha sa Dios, pero usahay tungod sa trabaho nga naa kanato, usahay mawala ta sa passing. And mao kini ang panahon nga kita mangayo diha sa Ginoo ug kaalam unsaon nato nga ang atong kinabuhi ma-refocus diha sa kung unsa jud ang gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi.